Hi, my name is Cyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. While Toto is still irritated and aggravated, our vocabulary term is desultory. Kahanaan, Toto. Andito ang big book. Huwag ka nang umiyak. Nakitang-alang-alang mo. Ang desultory, mga sombreros, ay adjective. Ito yung paglalarawan mo sa mga biglaang plano, biglaang desisyon, kasi wala siyang malinaw na plano, walang malinaw na purpose, no? Bigla na lang siya nangyari. At saka minsan ay nagpapakita lang siya ng kaunting concern, kaunting effort, no? Kaunting walang gaanong ka-interest, no? Pero sometimes kapag di ba may plano ka tapos biglaan, so parang ganun po siya. Ang mga possible synonyms natin dito ay random, irregular, vague, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Toto and Philip only had desultory attendance appearances during their college days. Desultory. Philip. Do you know Philip II of Spain? Ang pangalang Philippines, mga sombreros, ay hango sa pangalan ng hari ng Espanya na King Philip II kasi ang kanyang mga manlalayag na sina Ferdinand Magellan at Ruy Lopez de Villalobos, especially si Ruy Lopez, ang unang nagtawag ng pangalang Pilipinas. Pilipinas kasi di ba ang Philip sa salitang Kastila or Tagalog ay Felipe, kung kaya tinawag niyang Pilipinas. Pero tinawag rin ito kalauna ng mga Islas Pilipinas, Islas del Poniente ni Ferdinand Magellan, ang ibig sabihin ay mga kapuluan ng kanluran. Pero ang mga Amerikano talaga ang talagang pinaka-opisyal na nagtawag nito after World War II na Philippines. So that's Philippines. Ang desultory, mga sombreros, ay walang malinaw na purpose, walang malinaw na plano. Pero ano pong sinasabi ni Lord about plans? No? Sabi dito, Psalm 37:23-24, the steps of a good man are ordered by the Lord. O, yung mga steps, mga plano daw. And he delights in his way. Though he falls, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholds him with his hand. Proverbs 16:9, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Jeremiah 29:11, for I know, God, the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Magkakaroon man tayo ng magandang plano, ng magandang mga adikain sa buhay, pero mas the best pa rin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Hindi ko naman sinasabi na hindi tayo magplano, no? Huwag tayo magplano. Pero ang sinasabi ko lang po, pag nagplano po tayo, ay ilakip natin or gawin nating leader ang Panginoon kung approve ba sa Kanya to, ganyan-ganyan. So, paano natin malalaman yon kapag hindi tayo nagbabasa ng Kanyang banal na salita, kung ano yung plano niya, kung ano yung tama nating gawin, kung ano yung tama nating desisyon, plano, and so on and so on. So, ganun po siya. So, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Kanin, nagmula sa palay, may scientific name na Rhiza sativa. Alam niyo ba, mga sombreros, na ang kanin or ang palay po ay tinuturing na grass or damo sa botany. Kasama sa pamilyang ito, sa maniwala kayo sa hindi, ang tubo, ang ugon, ang tanglad, at ang kawayan, mga sombreros. Medyo nakakanta sa kawayan kasi bamboo tree siya, pero grass naman talaga siya, no? Meron silang 3 common structures. Una po, meron silang matutulis, maninipis, at saka mahabang dahon. Napansin po natin ang tanglad, ang kawayan, ang kugon, ang tubo. So pare-pareho po sila. Pangalawa po, meron silang hollow stem. Ang hollow stem, mga sombreros, ay meron silang parang butas sa gitna. Tapos doon po nagbumula ang kanilang dahon, ang kanilang stem, and so on. Sa kawayan, no, talagang ganun po siya applicable. And then, pangatlo po ay meron silang hair-like structure na ugat. Pansin po natin ang kanilang mga ugat, mga sombreros, ay ano sila, no, kumbaga para silang mga buhok na wala silang main root, kagaya ng mga gemelina, ng falcata, ng mahogany, ng nara, and so on, no? Kasi sila po ay mga trees. Pero ito po, ay nako, kahit na damo man siya or grass, no, ang mahalaga po sa lahat ay meron tayong pinagpapasalamat sa Panginoon kasi meron tayong kanin, no, sa mga malalakas na kanin. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary,
Si Kay Grampich, your kasombrerong grammar in speech. At sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya na nangyayari ang lahat na faith of love, patuloy na ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Have pity for Toto. Our vocabulary term is disgruntled. Andito na ang Big Bug Toto. Huwag ka nang umiyak dyan. Ngalang-alam mo. Ay, nakakaya siya, Mr. Dictionary. Ang disgruntled, mga sombrers, ay adjective. Ito po yung paglalaraw natin sa isang tao or sa atin, no? Na naanoy tayo or nadidismaya tayo, nadisappoint tayo kasi hindi nangyari yung gusto nating mangyari. Diba? Nangyayari talaga yung mga ganon, diba? Na gusto natin ganito yung mangyari, ganito yung sa plano natin, pero hindi nangyari. So, ganito po yung paglalaraw natin, disgruntled. Ang mga possible synonyms po natin dito ay discontented, displeased, dissatisfied, etc. At pag ginamit naman ng sentence ay, give it up, Mr. Dictionary. Pearl believed it was probably a sabotage by a disgruntled employee named Toto. Disgruntled. Pearl. I'm sure you know Pearl Harbor? Still? Ang Pearl Harbor sa Hawaii, mga sombreros, ay isa na yata sa pinakamakasaysaing lugar sa mundo dahil dito or ito ang binomba ng Japan noong December 7, 1941 kung kaya na-trigger ang presidente ng Amerika na pumasok sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang presidente noon ng Amerika ay walang iba kundi si US President Franklin D. Roosevelt. Ang disgruntled, mga sombreros, ay kasi hindi mo nakamtan ng isang bagay kasi hindi nangyari sa iyo. Basahin natin yung mga hindi nakamtan sa Biblia. James 4:2-3, mayroon kayong ninanasa, okay, ngunit hindi ninyo nakamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. No? Hindi naman pumapatay na literal pero nagalit tayo, nag-disappoint. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. No, merong ganito. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong mga ninais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Yun pala, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. So, dapat tama ang ating intensyon. No? Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Matthew 7:7-8, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Mga kasambreros, laganap po yun sa pamilya yung kapag hindi na sunod yung kanilang gusto or hindi na nakuha yung gusto nila mangyari, ay parang naglalaban-laban sila, no, nagkakaroon sila ng alitan, nagkakaroon ng misunderstanding, and at the end, yung relasyon ng pamilya, which is yung dapat na mas mini-maintain na maganda, mabuti at saka nagmamahalan, ay nawasak. Okay? Dahil lamang sa hindi natin nakamta ng isang bagay. So,
pwede namang maging disgruntled tayo kapag nasa magandang intensyon, may mga bagay tayo na bawa hindi ka na, yun talaga mabuti yung intention mo tapos hindi nangyari. So pwede namang disgruntled tayo in a good way, no, sa short time, no, sa maikling panahon, pero hindi naman all the time na disappoint tayo kasi hindi ito nangyari, hindi nakamtan. Pero at the end, may mga ano pa rin talagang dapat maibabaw pa rin yung pag-ibig at pag-uunawaan ng isang pamilya na magkaibigan, na mag-asawa, na magkapatid. Dapat po ay pairalin pa rin ang pag-ibig above all. So let's read, love and obey what's in the Holy Bible. Bubbles kayo. Naglaro na parang bata. Alam niyo ba kung bakit bumubula ang sabon, mga sombreros, kapag ginahalo ito sa liquid or sa tubig? Ito ay dahil ang mga sabon po ay may tinatawag na chemical compound na surfactants or surfactant. Ang surfactant, mga sombreros, ito po yung nagre-reduce ng surface tension sa liquid at nag-i-increase naman or nagdadagdag sa spreading property nito na nagiging outcome or nagiging resulta ng ayan, ito na yung resulta niya, yung bula, mga sombreros, dahil sa surfactant. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, patuloy na sa ating pagpapagasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!